Kanya to. Bakit kay De Lima? Kahapon nga lang. Bakit kay De Lima sumulat si Madriaga? Bakit nga ba? Medyo mahaba to guys, pero bilisan natin para matapos kagad. Tanggalin natin yung background music. Stop ka muna. Alright, here we go. Bilisan natin yung time. Yan. Fast forward. Kababayan na mamigyan natin ng konting saya. Yan. Fast forward. Kay Maria Teresa. Mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Mga clear. Natatandaan nyo, itinabanggit na rin natin, hindi ba? At ipapakita lang ako sa inyo na sana tama ang ano ito mga clear. Sana tama ang Esperanza. Shout timeline. out. Pero pakita muna tayo. Naghahanap ako ng iba eh. Good morning. January 2023, nagreklamo, nagkaroon ng issue ng land grabbing, itong sila Harry Roque at ang kanyang asawa. Okay? Pati pala asawa niya damay doon. Kala ko sa Harry Roque lang. So, I hope tama I hope tama ito. So, parang lumalabas mga clear na una yung pagrereklamo. Sinasabi ni Madriaga na tumulong siya regarding land grabbing laban kay Harry Roque at sa asawa nito si Myla Roque. Okay? Dahil di umano mga farmers are forcibly evicted by a company that is owned by Harry Roque's wife. Pero matatandaan nyo mga klira, itong lupa daw ito, meron dito investment yung kanyang auntie na namatay. Yun yung binabagit ni Harry Roque. Na namatay, pero hindi niya mapakita yung mga dokumento patungkol dito sa pag-aari ng lupa na ito sa Bataan. Inamin niya naman to. At sinabi niya na nag-apply yata siya dito na maging call center, something like that. Pero ito ay gagawin parang township. Ang kaso na ito ay nasa ombudsman na. So far, nasa ombudsman, hindi pa to dismiss, pending. Pero 2023 pa. So di natin alam kung ito ba'y natulugan. Hindi pa naman si ombudsman Boying, ang ombudsman noon. Diba? So, tandaan natin, si Harry Roque, di umanong kinampihan pa ni VP Sara. At alam naman natin, na si Harry Roque ay close kay VP Sara. At alaman natin kung sino ang ombudsman nun. Si Martires. Okay? So, July 2023. So, almost after 6 months, sumalabas Promes back, okay, si Harry Roque at saka nag-file ng kidnapping case. So, base dito, marami na ako nakita dito mga klira. Wala lang ako mahanapan. So, I hope itong timeline na to ay tama. MUG, pakicheck nga kung January 2023 talaga nag-file. Kung nandiyan si MUG, ba't maliit? Yan So parang after 6 months, saka pa lang nagdemanda ng kidnapping. Itong si Harry Roque. Okay? So balik tayo. Balik tayo sa video. Mamaya, take up ulit natin yan. Don't forget the date. Sige. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Of course, through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit ng mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit ng mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, bakit kaya si Leila de Lima? Kasi mga clear, according do sa lawyer niya, parang nagpahatid na rin yata siya ng sulat sa House para sa Quadcom, pero parang hindi lang natuloy. So, lumalabas dito, kailangan ng tulong nito si Madriaga, pero parang hindi siya napapansin. So, bakit si Leila de Lima? Ako, ang hula ko lang mga kakulit sa akin tingin. Wait lang Kasi, naging biktima si de Lima, si Representative de Lima, ng paggawa ng kwento. So, well, anyway, ito naman si Representative Leila de Lima with regard to this, maingat siya Kasi November pa
November pa sumulat sa kanya eh. Hindi naman siya nagmadali para, alam mo to eh, maging ano siya eh. Hindi naman niya sinabi may Tweety Bird siya, di ba? Or meron siyang mga alam. Wait lang mga kabsat. Kaya pala sabi ko parang feeling ko nagbabuffering ako. Naka-connect pala yung laptop sa data ng cellphone ko. Hindi pala naka-on yung wifi kaya in-on ko siya. Pero sige, tuloy natin to. Magko-connect yan sa wifi para dire-diretso. Kaya sabi ko parang feeling ko naglalag siya. Iningatan niya kasi kailangan niyang i-vet. Hindi siya tulad ng iba dyan na makakuha na ng balita kahit hindi pa nabavet. Yun, sasalang na sa hearing. Yun na lumalabas ito, hindi gano'n si Representative Leila de Lima. So ngayon, okay, ito pakita ko ha. Show the proof first, sabi niya. Leila de Lima on cautious on Madriaga claims versus Sara Duterte. So hindi siya agad-agad, mga ka-clear, na umoo. So kailangan niya makita, ayan o, nagpapatulong po siya sa kanyang kaso. Okay, dito tayo. Wait, connect tayo. Kasi kailangan niya ng tulong, siguro talaga. Okay? Kasi mukhang kung ginigipit siya, na-take down nga daw yung kanyang Facebook eh. 'Di ba? Kaya nga. Sabi niya, ang lakas, 'di ba, nung nagpatanggal. I interviewed him. Ayan, I interviewed him. I asked questions, searching questions. Siyempre alam naman natin, abogado to. Alam niyang tumingin kung nagkukwento lang ng makagawa lang ng kwento o talagang may lalim ang kwento. Dating DOJ yan, attorney. Searching questions, I played devil's advocate doon sa kanya mga aligasyon. So, pag sinabi devil's advocate, yung para i-cross-examine mo siya, diba? Itignan mo kung ano yung katotohanan ng sinasabi niya para mahugot mo sa kanya, mga ka-clear, ano yung katotohanan? Ganun yun. So, oops. Okay? Swabe sa kagat. Oops, narangan. Smoke sweet pa. Yan ang Guys, sa mga bagong pasok, good morning. Baka naman guys, no, like and subscribe po tayo. Salamat. Sana. Yan. So, kumbaga, ang ginawa niya, Elvira parang, G, shout out. Good ganito. morning. totoo ba Elvira yan? G. Kumbaga, parang kinukontra Arda niya. yan, shout out. Papakita Good niya na, morning. kukontrahin niya, hindi pa kukontrahin, pero parang nilalaliman niya yung pagtatanong para malaman ni Representative Leila de Lima. Kung sabi ito ng totoo, hindi tatanggapin mo lang yung sinabi. Kaya nga cautious nga daw siya, di ba? Okay. Sige tuloy. Sabi niya na meron pa daw siyang iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. Yan na, Siyempre, naku, ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ganitong bagay. Pero dahil nga po, mga seryoso ang akusasyon. So marami siyang kinuwento. Seryoso eh. Kailangan pong sinusuri ito na maigi. Yun din naman sabi ni Senator Trillanes nung tinanong siya Niolo? Bengador. Yan, Bengador. Niolo, Boss Mike Cervera at saka Nicoy. So, hindi naman mo siya tatanggapan as is. Dapat binivet. Okay? Kailangan nagiging maingat lalo na nga po at meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay laway lang. Ayun, tingin ko yun, di ba sabi nga natin. So most probably kaya sa kanya to dinala, unang-una, alam ni Madriaga na naging biktima si Senator de Lima, Representative de Lima now, ng ebidensyang laway lang. Then, I asked him, meron ka bang katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo? Maski mismo nga si dating Pangulo, tumatawag sa iyo. Sabi niya, tumatawag sa kanya. Si VP Sara, tumatawag sa iyo. Itong si Colonel Nolasco, tumatawag sa iyo. Gave instructions to ito, i-deliver mo ito, etc. etc. Sabi niya, meron daw siyang ebidensya. Yan na. So sabi ko, I'd like to see that before anuman ang pwede kong gawin na makakatulong bago to take action. Let me first reserve any judgment. So wala siya. Kasi gusto ko pong meron mga ginto na mga bagay na maselan, sensitibo ay maging maingat. Okay? Ito naman, based on the reports that surfaced, de Lima said Madriaga was able to satisfactorily establish. So doon sa relasyon, di ba sasabi, hindi yan kilala. Ito sabi ha. So ayon sa pag-iimbestiga ni Representative Leila de Lima, nakita niya na may relasyon. Merong, kumbaga yung sasabi niyang relasyon o pagkakakilala. Salamat, Annalyn, Sarah Force. Dito Morning. kaya sa mga Duterte ay may basihan. Nakita yon. Pero di ba sabi nito si Harry Roque, polluted source.
itong si Madriaga. Polluted source at hindi daw Nakapo. kilala ni VP Sara itong si Madriaga. At ang sabi pa nga daw ay, sino yun? Bakit ako kinikikilan yan? Imagine mo mga kaklira. Hindi niya kilala, Hindi niya kilala, sabi ni Harry Roque. Hindi kilala ni VP Sara, pero kinikikilan siya. Kinikikilan siya, pero hindi niya ito nireklamo, binalater, dinimanda, or what. Parang medyo may kakaiba doon. So, mga clear, ito ngayon yung, sana nakita nyo na yung letter, pero basahin natin, Basahin natin. Doon tayo sa letter na. Okay? Okay, yan o. Yan, ang sulat niya. November 17, mga ka-clear, 2025. Okay? Madam, representative na siya, House of Representatives na saka November 17. I am blessed to have this opportunity to reach your attention. I am unjustly accused, charged, and detained. Kumaga mamaya pag-usapan natin dito sa casual kidnapping, mga ka-clear mamaya. Ay nga sunod-sunod dito For a crime I have nothing to do about. It all started in 2021 when I chanced upon a group, 2021, tapos 2023 nagpahil ng case. So 2021 pa siya nakikialam. When I chanced upon a group of farmers in Maraveles, Bataan, begging for food and clothing. I learned that they were forcibly ejected from their own lands. I learned that their land are not, parcels of land are then already occupied by Chinese looking, speaking, and military uniformed individuals. I then became so curious. So 2021, paano pa ni dating Pangulong Duterte? Di ba? Tingnan lang mga kritik ng walan to, Tingnan ko lang to, Oo, di ba nagpupunta tatandaan niyo yung may pandemic, nagpunta pa siya sa Bataan, tapos naglangoy-langoy pa siya sa Subic ba yun, no, Clark? O Subic? Bencham, Ward. Tingnan ko, natin timeline ito. Saan na ba tawagin natin, May image to, natin yung image. Saan na ba ito? Mga Bencham property na to. Dito dati yung Matrix Bencham Corporation to, di ba? Nanapin ko nga ulit. Kasi, Biencham ba? Biencham. Saan kaya yun? Dati may Matrix to Hindi ko na makita, makaka-clear. Okay then, acquired property in Bataan. Diba first Bataan to? Lagyan natin, first Bataan. Ay, wala na. Saan na yun? Okay, First Maribeles Holdings Corporation. Okay, kailan ba to? Wala akong data. NBA on Disney Plus is Nakakantay happening ka agad. now. We don't know who's going to catch fire or who will Pasok. Natin. Ging up. Okay lang. Nasaan na tayo? Okay. Sa 2021, when I chanced upon a group of farmers, so 2021 pa lang, gumagalaw na doon si Harry Roque sa Bataan. Okay? Bataan. Ano naman tayo? First. Nawawala sa attorney. Hindi ako makontento Bataan Maribeles and Holdings. Natin. Search results. Oo, teka lang The authority, kasi gusto niya mag-apply at the time sa authority of the Freeport area of Bataan. Okay, tapos, so, kailangan niya na malaking lupa for this. Diba? Ano ba yun? First Bataan. Okay. Makita yung date. Anyway, sige, tuloy tayo. I learned that they're, okay, nasaan tayo? I then became so curious and went on to interview farmers totaling to over 100. So, ang dami, mga clear. Dami naapektuhan. MUG, nandiyan ba si MUG? Addictus Lex, pakicheck nga kay MUG, kailan na-pilot to. Kasi si MUG, isa po sa tumutulong sa Bataan. Regarding this, I came to know some of these farmers lawyers named Attorney Anselmo Carlos. Attorney Carlos told me that the two corporations,
corporations are behind the canceling of title around Lucky Mariveles area. Attorney Carlos was killed. Attorney Carlos was killed together with his driver in Mariveles Porac. Tingnan natin. Attorney Anselmo Carlos. Tingnan natin. Oo nga, mga ka-clear. Pakita ko, ha. Lawyer 8 killed in Pampanga ambush. Ito ba yun? Anselmo Sato Carlos. So, namatay siya. Kailan to? January 28, 2025. So, prior to this, mga kasama niya, kasi 2021, nakausap niya eh. So, 2020, Charger, good morning, killed good in an ambush by morning. still unidentified gunman in Barangay San Vicente here on Tuesday. So, Madam sa Lenny, Pampanga. shout out. Lenny, Hindi shout natin out. timeline, ha? Okay. Yung letter ko. Yun. Salamat po sa mga nag-like. Thank you. 2020 pa. Oh. Okay. So, ito ka lang ha. Question tayo ha. Baka magkamali tayo dito. Sabi niya, dapat, tingnan natin, kaya dapat cautious tayo. Nag-start siya, it all started in 2021 when I chance upon, di ba? Pero, sabi niya, nakausap niya si Carlos, Attorney Carlos. Kaya siya naging active muna dito kasi kung namatay si Carlos ng 2020. Di ba? Anselmo Carlos. O yun nandito sa news. Anselmo Carlos din. 2020. Okay? So, tingnan mabuti ang kanyang timeline, ha? Maku-question siya dyan. Okay? O, dito na tayo. Sige, next. This prompted me to approach Attorney Danny Villanueva to represent the farmers in a complaint we are going to file before the DNR. So, in other words, dapat, nung kilala niya si Attorney Carlos, kasi nag-usap daw sila eh. So, earlier than 2020, earlier than January. Kasi nawala siya. According to the news, January 28, 2020, napatay. Ha? Wait. Ulit. Natin yung date. January 28, 2020. Okay? So at the time, hindi pa siguro official si Antonio Carlos na lawyer. Lawyer ng farmers. Diba? Sa Bataan. Kasi wala pang case eh. Wala pa. Siya pala siguro ang tinatap. Diba? Okay, tuloy. Randy Gorospe, good As morning. I went on in my investigation, I learned that Attorney Harry Roque and his wife are behind the land grabbing. I was able to talk to Harry Roque in front of Kamaya Resort. So, nag-usap sila. Okay, so, parang, bakit sila nag-usap? Kasi kilala niya si Harry Roque. Kilala niya si VP Sara. So, he was able to talk to Harry Roque kasi magkakilala sila. Kumaga, may common friend sila. Ganun ba yun? He was in complete denial. He even insulted and threatened me instead. So, ano nangyari? Kaya, dapat mapaliwanag ito ni Madriaga. Ano nangyari? Bakit niya ininsulto? Okay? With all the evidence I gathered, we filed a case. Nag-file na siya. Kasama na siya. Against Harry Roque before the Office of the Ombudsman last February 2022. Okay? So, yung binasa ko kanina na 2023, iba yon. Kasi dito sa kanya, 2022. Nag-file sila. Hindi ko kasi makita ibang record, wala sa news. Clear eh. Di ba? By August, tingnan natin. Ano ito? Kailan ba siya nag-file? Lumalabas sa letter, 2022 sila nag-file, ha? Yung pinakita ko naman kanina, mga clear, ano lang yun eh. Part lang ng ano yun. Content lang yun. So, sabi ko, tulungan tayo kung ano ang katotohanan dito. Na date. Importante yung dates dito, mga clear, ha? So, kaya inisa-isa natin. So, lumalabas dito, 2022, hindi lang January 2023. So, February 22 ay, ayan o, last Feb 2022. Tingin ko hindi naman niya makakalimutan to kung kasama siya nag-file, di ba? By August of the same year, 2022 rin, August 2022, I received a subpoena from the DOJ for kidnapping. By August, wait ha, February, March, April, May, June, July, August, 6 months. I received a subpoena from the DOJ for kidnapping and murder. I underwent, teka lang. Nako, mukhang yung date nito, dapat i-record niya mabuti ha. Dahil yung date nito, mga ka-clear, lumabas
Arakan tayo. Again guys, sa mga bagong pasok, good morning sa inyo. Randy Gorospe, Elvira G, Charger, ano ba nandyan? Mga naiwan, si Makwan, at sa lahat, tell yung mga Serra Force family, good morning, Mabsat. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat. Pagkakahuli nito mga klip, pagkakahuli sa kanila, inaresto sila, ay taong 2023, July. July 13, 2023. So, teka lang ha, sa date tayo. By August of the same year, I received a subpoena from the DOJ for kidnapping and murder. I underwent preliminary investigation. I found out that my co-accused in the 1997 case is executed a sworn statement. OMG. Datayapin natin mamaya itong 1997 case na to. So, lumalabas dito mga kaklear, yung dati niyang co-accused doon sa 1997 case, yun ang pinagawa ng kwento Baktay. para ma-implicate siya kasama yung 5. Wala daw ibang witness na nagpapakita sa kanya pointing at me and the other 4 accused. During the second preliminary hearing, this witness recanted his testimony on the 3rd. Okay, mga clear parang same scenario. Same scenario, kukuha ng witness, hindi ko sasabihin na hindi totoo yung sinabi. Iba kailan nag-recant daw. So, parang same scenario sa ginawa ni Representative De Lima, gagawa ng ebidensya, planting of evidence. Diba? 2 other witnesses implicated us. So, una, isa lang ang witness. Nung nag-retract yung isa, may 2 na namang witness na nag-i-implicate sa kanila ulit. At gumawa ng supplemental. Ibig sabihin, pahabol. Pag supplemental affidavit, pinahabol ng affidavit. Dinagdag. Yan. So, karaniwan ng supplemental, dinagdag siya, pwedeng some other time, a week after, 2, parang ganon. So, supplemental affidavit, hindi siya kasama doon sa original na final. During this preliminary investigation, Atty. Roque kept on attacking me in his SMNI program. O, makikita na siguro yun, mga clear. Telling me that I am a convicted kidnapper who strikes again. Oh. Okay? Oh. Diba? So, teka lang, nag-isip ako mga clear. Nag-isip ako. So, nauna siyang pinagsabihan ni Madriaga about sa farmers. So, syempre, lupa ito, pinanindigan na niya. Sasabihin niya wala lang grabe, okay? Pero inilalaban nila dahil itong mga farmers na ito mahihirap. So, yun ang lumalabas. So, inilalaban nila, pero after niya nilaban at nakita siguro ni Harry Roque na active siya, sinampahan siya ng kaso. Mamakaklit, tandaan mo to kasi tatikapin natin to kung di ako pang third video natin. Iisa-isahin natin to. So, may sulat din po kay Rizon Tiber, sinahanapan ng anak, sabi ni Atty. Palad. O, di ba may sulat din sa Quadcom eh. Sabi ni Atty. Palad. Okay? Atty. Harry Roque used my 1992 kidnapping case as a basis for me to commit. Actually, yun naisip ko, hindi ko pa ito binabasa kanina. Iniisip ko, the best, kung talagang gigipitin mo yung tao, hindi ko sasabi ng gigipit si Harry Roque. Yung sasabi. Naku po, alam na natin, attorney, pag ganyan galawan. Kukorelate siya sa dating kaso. Diba? Pero mamaya aralin natin yan, iisa-isahin natin yan. Okay? As basis for me to commit again another kidnapping. This scenario can be seen in the transcript of the court hearing. He even admitted that he encouraged the witnesses to testify against me. Even threatened them. Oy, sino sabi ito? Sino kaya itong hina to? Witness siguro dati ni Harry Roque. Okay? Pero sa isang interview, sabi nila, itong huling interview kay Harry Roque, sabi niya, yung mga kliyente daw niya, mukhang ginigipit. Mukhang pinipressure. So, negative na naman yun. Sabihin, pinipressure para hindi mag-testify. Parang gano'n, di ba? Para sirain dito ulit si Madriaga. Okay? I was convicted in the kidnapping case in 1997. I was acquitted by the Supreme Court 14-0. Okay? In People versus Patalo. Didiscuss natin yan, mamaya. I was even commended by the Supreme Court as the one who was responsible in the rescue of kidnapping victim.
My conviction was influenced by then the Vice President Estrada, who even attended the promulgation of my case for conviction when he declared his candidacy for the presidency. I appeal to you, Madam Laila, to please help me. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Okay? Ito na ba? Dulo? Ayun pa pala. Meron pa. By, ito, providing me a free legal services that I can, make the judge, Alma Cristina Lacorte, wait, Crispina Lacorte, recuse herself as the presiding judge in our case. Wait, mga kakira. Wait. Sino to? Judge ng Manila. Alma Crispina Collado Lacorte. Appointed siya ni Pinoy. Siya ang nag-promulgate sa decision that convicted for 4 individuals for their involvement in multi-billion pesos shabu smuggling. Bakit kaya niya pinagusto yung maalis? Okay. Yan And then, I have batchmates who is, who is now an RTC judge in Manila who told me that Judge Lacorte is a good friend of Harry Roque. Oh, nako. She is compromised with an unjust, unbiased, unbiased, unbiased. I believe that we will all be exonerated if tried in a neutral, in neutral judge. Okay, tingnan mo din yan. Nawa ay matulungan po ninyo ako, madam. Maraming salamat po. Nako, ito na lang. Diba? Hindi ko alam kung na-news na to, mga akli. Siguro naman lumabas na to. Ayoko, hindi ko alam yung ano ni ano eh. Wala tayong alam kung anong si Judge Alma. Diba? Hindi ko matandaan kung nag-appear na ako dito eh. Natin sa graduate. Pero kung nakita niya to, for me kung ako si Judge Lacorte, magbibitaw na ako. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na siya magiging malaya mag-judge. Sa akin lang mga kaya, bakit? Kasi inakwit mo yan, sasabihin yan, kaibigan ka daw ni Harry Roque. Diba? Kung i-convict mo yan, gagawin mong guilty, sasabihin yan dahil kaibigan mo si Harry Roque. Pag i-akwit mo naman, sabihin yan, takot ka. So mas maganda, wag na lang ikaw. For me. For me. Natin ko sa maganda ito. Okay, siya ba to? Hindi, lalaki to eh. Hindi. Saan kaya? Bakit kaya sinabi niyang kaibigan? Medyo mga klira, medyo mabigat yon. Pero dapat kasi, mahirap yung nagbibintang lang. Alam naman natin, mahirap nagbibintang lang. Pero kung ito ay nabasa ni Judge Lacorte, although pwedeng hindi totoo eh. Diba? Pero ako magpe-first voluntary inhibition. Sa akin, diba? Sa akin, ako 'yon. So yan mga kaklira, lumalabas dito daw, kaya siya naghihingi ng tulong, ang gusto lang niya is magkaroon ng fair trial. Not for anything else. So sabi niya, kung mapupunta to sa neutral na judge, ma-exonerate sila dahil wala daw siyang alam. Ginamit lang ito dahil ito yung dati niyang kaso. Hindi dati. Kumaga, meron lang idea na dapat kidnapping kasi na-involved daw, di umano siya sa kasong kidnapping. Okay? So, yun lang yung hiningi niyang tulong mga kaklira. Okay. So, sa tingin ko, kung ako kay Madriaga, ayusin niya yung timeline. Kasi, nakita natin, kung totoo the same Anselmo, Attorney Anselmo, nawala siya 2020 eh. Pero sabi niya dito, 2021, siya naging active at nakausap pa niya. Kung 2020, wala na. So, tingin ko ayusin niya yung timeline. Diba? Pero maganda kasi talaga na pagbuhusan ito, yung kwento niya, Dolly Babes, no? Castro, dahil Take off those fake reading glasses on your face and throw them away. I'm sending you a batch of the real thing. These cost thousands of dollars a pair. Ang kidnapping kasi syempre heinous crime yan. So dapat it is proved
it should be proven beyond reasonable doubt. Ha? So, kaya yan sumulat dito kay, Laila de Lima. kay Leila de Lima. So, sana, makarating kay Judge La Corte, at mukhang ito lang naman yung hiling, not for anything else, hindi man niya kailangan lakarin, ang gusto lang niya is fair trial. Diba? At marami siya dito ang kinuwento. Maliban dito, may siyang kinuwento, syempre. So, maliban dito, nagkaroon sila ng in-interview ni Judge, ni Leila de Lima, at marami siyang nalaman, at hindi niya pwede pang ibunyag, kasi binivet niya. Okay, mga ka-clear, so yun lang. Bakit? Kay Leila de Lima, the way I see it, because biktima si Leila de Lima ng lanta ng ebidensya. Nasa 3CP, o sa cellphone ni Madriaga, ang mga ebidensya hawak na ng NBI. Sana, ma-restore. Ma-recover Diba? nila yun. Ma-retrieve. Diba? Thank you, Monty. Yan ang topic natin, ebidensya. Second topic natin yan. Thank you, Nelson Cupino. Monty, salamat po. Watching from Barcelona si Monty. Salamat, Nelson Cupino and Rose Pablo. Okay? Sige, salamat, attorney. Talon nga tayo doon. Dali lang. Katuloy niya. Part 2 tayo, part 2. Wait lang. Mahaba yung mga live talaga ni attorney, no? 30 minutes.